Magandang araw po sa inyo mga mahal naming taga-subaybay. Hangad po namin na kayo po at ang inyong sambahayan ay nasa mabuti pong kalagayan. Welcome po muli sa ating program. Ito ang Payo. Ako po ang kapatid na Jun Aro. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa kultura. Ano po ba ang kultura? Pakinggan po muna natin itong pahayag po ni kapatid na Jimena Godinez, isang licensed professional teacher at registered psychometrician. Hello to everyone who's watching. I am Jimena Kaira Godinez, a licensed professional teacher and registered psychometrician. Ngayon, pag-usapan natin what is culture. Now, talking about culture, syempre, I think it would be easier for all of us to first find out ano nga ba ang dalawang types of culture. In this world, there is tinatawag na Western and Eastern culture. So, wag na tayong lumayo in our very own Filipino culture. Where do we belong? We belong to the Eastern culture, wherein mas kilala tayo bilang mga collectivists, okay? Versus Western culture, they are more known to be individualists in nature. Now, focus tayo dito sa sariling atin. Tayo mga Pilipino, we are very much family-oriented, okay? One of the primary traits of a collectivistic culture shows that we give importance to the people around us. Okay? Hindi naman natin sinasabi na wala na tayong pagbibigay halaga sa ating mga pansariling pangangailangan like personal needs, because that is something that individualistic cultures give importance to. Pero para sa atin, that collective care and love is given, especially first we show it to our families. Okay? So having identified that sa sariling kultura rin natin, meron tayong awareness na may mga different influences na rin ang ating Filipino culture. Since we have been, according to history, colonized by different cultures as well. Some parts of the Filipino culture also exhibit Western aspects, pero sa pinakaibuturan ng ating kultura ay tayo ay talagang collectivists. Okay? And sa isa pang larangan ng usapang kultura, may tinatawag tayong pop culture. Talagang mas uso yan, lalo na sa mga generation ngayon ng mga kabataan, because pop culture pertains to what is trending. Okay? What people subscribe to nowadays. Depende man sa kung anong dekada yan o taon, kung ano man na ang talagang uso sa mga tao. So, people would subscribe to pop culture, whether it be music, ano ba ang trending na mga movies na pinapanood, okay? The type of certain traditions and practices as well. And this have a huge influence sa kung sino man ang na-expose dito sa type of culture na ito. And now, having talked about pop culture, okay, sa kasalukuyang panahon, napakalaki ng hatak ng influences, lalo na sa mga kabataan. This gives light into what kind of culture. That includes, like I said, trends, diba? Kung ano yung mga nauuso. This gives light to what kind of culture you will expose children first and foremost. Dahil para silang sponge, okay? Wherein whatever it is that they are exposed to, they will easily absorb, okay? Kaya kung medyo hindi okay ang magiging exposure nila sa mga, lalo na, maling bagay, makaka-apekto ito sa kung ano mang personality, characteristic, or traits na mabubuo sa kanilang pansarili at maaaring madala nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. That's why so much people out there, especially parents first and foremost, will have to give care, okay, and be more mindful. For example, ano ba yung mga, cartoons na pinapanood ng kanilang mga anak, sapagkat baka malay natin sa panglabas na kaanyuan, cartoons naman ito, okay lang na panoorin ng mga bata, ngunit may iba na palang mensahe or type of influence ang nabibigay na ito sa mga kabataan. Now, there are so many other things to talk about when it comes to culture, and that is something that we will dive into this episode. Narinig po ninyo ang pahayag ng kapatid na Jimena Godinez, isang licensed professional teacher at registered psychometrician. Ang bilang po ng kultura sa buong mundo ay napakahirap pong bilangin sapagkat ito po ay napakakomplikado.
Pag nagsisearch po kayo kung ilan, may nagsasabing 3,800. Yung iba naman ay sinasabi at ibinabatay ito sa bilang ng mga bansa. So, 193 or 195. Ang kultura po ay nakaka-impluwensya sa paghubog po sa isang tao. Paano siya mag-isip, paano siya kumilos, yung kanyang pag-uugali, paniniwala, pananalita, at iba pa. May kultura po na sa tingin ng iba ay masama, hindi maganda. Pero sa nagtataguyod po ng ganoong kultura, yun po ang mabuti. Yun ang tanggap sa kanila. Yun po ang accepted. Kaya kung ikaw halimbawa ay taong mahilig maglakbay, mag-travel sa iba't ibang mga bansa o mga lugar, ay ma-expose ka, mararanasan mo mismo ang pagkakaiba-iba ng kultura ng mga tao sa mga lugar na pinupuntahan mo. At ang iba doon sa mga nakikita mong ginagawa nila, kultura nila, ay maaaring pinakikibagayan mo o ginagaya mo. Subalit pagdating po sa iba't ibang kultura ng mga tao na maaaring pakikibagayan, gagayahin o gagawing pamantayan po ng iba, mayroon pong ibinababala ang Biblia dyan. Ano po bang ibinababala ni Apostol Pablo? Pakinggan po ninyo. Sa Roma, sa 12, ang talata po ay 2. Dito po sa saling The Message, ito po ang ating mababasa. Napahayag po ng apostol na si Pablo. Don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Ano po ang ibinababala ni Apostol Pablo ukol dun sa iba't ibang kultura ng mga tao na maaring pakibagayan, gayahin, o gawin pong pamantayan ng iba. Ang sabi po niya, don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Sa Tagalog po, huwag kayong labis na makibagay sa kultura na inakala ninyong angkop sa inyo nang hindi man lamang pinag-iisipan. May mga pagkakataon kasi talaga, mga mahal naming taga-subaybay, na ang tao, ginagaya niya. Nakikibagay siya doon sa kultura ng iba. Pero tandaan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong labis na makibagay. Halimbawa, yung kultura na ginagawa ng normal ngayon, tinatanggap na sa kultura ng ibang bansa, yung same-sex marriage. Tinatanggap na rin sa kultura ng marami ng bansa, yung diborsyo. May mga relihiyon na rin nagkakasal, kahit magkapareho po ng kasarian. Ang gayong mga bagay po, hindi dapat na pakibagayan eh. Hindi rin po dapat na gayahin. Hindi dapat na gawing pamantayan ng iba para yun na isundin. Sapagkat yun po ay labag po sa Biblia. Ano po katunayan? Pakinggan po ninyo. Sa Mateo, sa 19, 4 hanggang 6, narito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po nating mabuti. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sa Biblia po, ang pinapagsasama po ng Diyos o ang ikinakasal ay hindi po magkapareho ng kasarian. Ang ikinakasal at pinapagsasama ng Diyos, lalaki at babae. Kaya labag po sa Biblia yung same-sex marriage. Hindi rin po pinahihintulutan ng Biblia, labag po sa mga utos ng Diyos na nasa Biblia, yung paghihiwalay o diborsyo. Kaya, hindi dapat na gayahin, hindi dapat na sundin, hindi rin dapat na magpakita ng suporta doon sa mga nagtataguyod ng diborsyo o same-sex marriage. Kahit pa sabihin yun ng kultura sa kanilang bansa. Kahit pa sabihin yun ay ginagawa na ng marami. Sapagkat yan po ay labag sa Biblia. Kaya nagpapaalala si Apostol Pablo, huwag kayong labis na makibagay. Ang panahon natin ngayon, mga mahal natin taga-subaybay, ay nasa mga huling araw na. Ibig sabihin po nun, napakalapit na po natin sa araw ng paghuhukom. Kaya ang dyablo ay lalong nagsusumikap na marami siyang madaya
para kasama niyang mapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya kung napapansin ninyo, napakaraming tao po sa mundo ay doon na lamang nagfo-focus sa mga material na bagay. Maraming mga bansa halos wala na po yung relihiyon sa kanilang buhay at hindi na po naniniwala sa Diyos. Ang kanilang pinahahalagahan na lamang ay yung mga pangangailangan nila sa buhay na ito at kung papaano sila maging masaya. Pero hindi natin ipinagtataka yun. Bakit? Pakinggan ninyo. Ang itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Lucas, sa 17, mga talatang 26 hanggang 27, sa The Living Bible, ganito po ang ating mababasa. When I return, the world will be as indifferent to the things of God as the people were in Noah's day. They ate and drank and married. Everything just as usual right up to the day when Noah went into the ark and the flood came and destroyed them all. Bakit di natin ipinagtataka, mga mahal namin taga-subaybay, kung marami mang mga tao, hindi na po nabibigyan ng panahon yung pagre-relihiyon, kundi ang iniisip na lamang yung mga bagay sa mundong ito, yung mga bagay na material, yung mga pansarili nilang kapakanan. Sapagkat ang sabi nga po ng Panginoong Hesukristo, sa Tagalog po, yung mga tao ng sanlibutan magiging mapagwalang bahala sa mga bagay ng Diyos. Wala na po silang panahon para sa Diyos, para sa relihiyon. Ang totoo, mas priority pa nga ng mga tao yung kalayawan, bisyo, yung anumang makapagbibigay ng kaligayahan sa kanila, yung kanilang karir, yung kanila pong hanap buhay. Baka may mga kaibigan kayo, kakilala, na ganun po ang ginagawa na sa buhay o ganun na po ang filosofiya sa buhay. Mga taga-subaybay, tama naman po na pahalagahan yung karir, yung hanap buhay. Tama naman na maghanap ng pangangailangan sa buhay na ito kasi kailangan talaga natin yan. Pero ang masama at hindi mabuti, doon na lang nabubuhos yung pansin, yung buong panahon ng tao at nawawala na sa kanilang buhay, nawawala na ng puwang yung mga bagay na para sa Diyos. Kasi tandaan natin, yung ating panahon ngayon, may panahon din po ng paglipol, kagaya sa panahon ni Noe. Darating po ang araw ng paghuhukom at lilipulin sa araw na yun lahat po ng mga taong masasama at lahat po ng mga tao na tumatangging kumilala sa ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, kung tayo po hindi nagpapahalaga sa mga bagay na para sa Diyos, paano tayo pahahalagahan ng Diyos? Paano tayo bibigyan din ng Diyos ng ating mga pangangailangan? Kaya mga mahal namin taga-subaybay, sana ay pagsikapan din po ninyo. Kahit napaka-busy po ninyo, kahit napakarami po ninyong pangangailangan sa buhay na ito, magkaroon kayo ng oras sa pagre-relihiyon. Magkaroon kayo ng panahon para hanapin ang tunay na relihiyon. Sapagkat yun po ang makabubuti para sa tao. Yun po makapagdudulot sa tao ng tunay na kaligayahan, lalo na ng kaligtasan. Ngayon, sa ilang mga bansa po sa Europa, nagiging kultura po ng mga bata roon, mga teenagers, yung tinatawag na YOLO. Isang catchphrase po ito, YOLO. You only live once. Ano ba itong YOLO? Tiningnan po namin yung kahulugan nito sa internet. Sa Cambridge Dictionary Online, ito po yung pagbibigay kahulugan dun sa YOLO. You only live once. Ginagamit lalo na sa social media upang ipahiwatig na dapat mong gawin ang mga bagay na masaya o kapanapanabik. Kahit na ang mga ito ay medyo kalokohan o bahagyang mapanganib. Binasa po namin sa inyo yung pakahulugan ng Cambridge Dictionary Online ukol sa YOLO. Binasa na po namin, sinali na sa wikang Tagalog para madali po nating maintindihan. Ngayon, na nagtataglay po ng ganitong isipan, mga mahal namin taga-subaybay, gumagawa ng masama, yung labag sa kalooban ng Diyos, ginagawa nga nila yon dahil sa minsan ka nga lang daw mabubuhay. You only live once. Yung mga ganong tao, kahit masama, ginagawa dahil sa isipang minsan ka lang naman mabuhay, ay tatanggap po ng parusa o hatol ng Diyos. Ano po ba katunayan yan? Tinuturo po sa atin yan sa Ecclesiastes sa 12 at 14. Narito po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Pakinggan po nating mabuti. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa
sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya dahil nga we only live once, ito po ang dapat nating gawin ayon sa pagtuturo ng Biblia. Tuloy pa natin, Ecclesiastes sa 12 at 13 naman, ganito po ang pagtuturo. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. We only live once. Kaya nga po, ang buhay natin, gugulin natin, hindi po sa paggawa ng masamang bagay, hindi po sa paggawa ng mga bagay na sinasabi kanina dun sa pakahulugan ng diksyonaryo na medyo may kalokohan, kundi gawin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun ang sundin natin, sapagkat yun po ang sabi ng Biblia, ang buong katungkulan ng tao. Kaya hindi rin tayo dapat na pa-impluensya sa mga nagpapakilala pong influencers. Ano bang pinang-i-impluensya ng mga yon sa tao? Karamihan po kasi dun sa mga sinasabi nila, yung mga pansarili lamang nilang opinion, sarili nilang paniniwala, at yun ang pilit nilang ipinagagaya o ipinasusunod doon sa mga tinatawag na followers nila. Mga ginagawa nila na hindi naman tama, hindi naman mabuti, yun din ang nais nilang gayahin ng mga followers nila. Mali po yun. Kasi yung ibang mga influencers po, yung mga sinasabi nila ukol sa isang issue, sa isang topic, lalo na sa relihiyon, tungkol sa Diyos, mga sarili po nilang opinion o haka-haka o kuro-kuro. Di naman po sila otoridad dun lalo na pagdating sa relihiyon. Kaya huwag nating paniniwalaan, lalo kapag ang sinasabi labag na sa mga kalooban ng Diyos. Maging yung ginagawa nila na hindi po tama, na nakakaperwisyo, nakakasakit po ng kapwa. Kaya kung meron tayong gagayahin, mga mahal namin taga-subaybay, meron tayong pakikibagayang kultura, meron tayong gagayahin o gagawing pamantayan, isipin muna natin. Sundin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung binasa namin kanina sa inyo. Huwag kayong labis na makibagay sa kultura na nasa paligid ninyo na hindi muna ito pinag-iisipan. Kaya bago gawin ng isang bagay, bago po pakibagayan, mag-isip muna. Tama ba ito? Sang-ayon ba ito sa mga kalooban ng Diyos? Hindi ba ito nakalalabag sa Biblia? Kung labag sa Biblia, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos, wag nating gagawin. Wag nating pakikibagayan. Sa ganung paraan, makakapag-ingat tayo na wag pong gumawa ng masama, wag makigaya sa anumang masama, at ang magawa natin ay ang mga bagay na ayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal namin taga-subaybay, ang Iglesia ni Cristo po sa kanyang kabuuan ay kinabibilangan ng iba't ibang mga lahi ng mga tao. Iba't ibang lahi ng taong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit, magkaiba-iba man ng lahi, magkaiba-iba man ng kulturang, kinagisnan o kinalakihan, sa loob ng Iglesia ni Cristo, iisa lamang pong kultura ang sinusunod ng mga kaanib dito. Anong kultura po yon? Kulturang Kristiyano. Ang Iglesia ni Cristo po, ang pamantayan, ang kulturang makabiblia. Kaya sana, suriin din po ninyo ang Iglesia ni Cristo. Maraming salamat pong muli. Kung mayroon kayong nais na ipatalakay, ay maaari po ninyong i-email sa amin. Ito ang payo@incradio.net. Muli po, sana nakatulong kami sa inyo sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Inaanyayahan namin kayo sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunan ito para kaming lahat ay makapag-ingat na huwag pong magawa ang anumang bagay na nakalalabag sa iyong mga kalooban. Tulungan mo po kaming lahat, Ama, na sa bawat kilos, pagpapasyang gagawin namin, maging matalino po ang bawat isa sa amin. Lagi po naming matiyak kung ang mga bagay na aming gagawin, pakikibagayan at susundin, ay naaayon po sa iyong mga kalooban, upang sa ganitong paraan, makapagdulot po kami ng kasiyahan sa iyo, kaluwalhatian sa napakabanal mo pong pangalan. Kahabagan po ang mga sumusubaybay sa palatuntunan ito na hindi pa po kaanib sa iyong iglesia. Sana loobin mo rin, Ama naming Diyos, makilos ang kanilang puso, makapagsuri sa iglesia,
makasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat din po ng napakarami. Ikaw ang laging gumagabay sa amin sa aming mga buhay. Patuloy mo po kaming ipamagitan sa Ama para lagi naming matanggap ang kanyang mga pagpapala. Ama, muli, salamat po ng napakarami sa laging pagpapayo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Ang lahat po magalang naming hinihiling sa iyo sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.